Sa pagsulpot ni Gregorio, pagkatapos ng muntik ng mapatay ito ni Amador, ay tinawag niya ang Irahel upang sumuni ng ipinatapon na anghel sa katauhan nga niya. Mga kabagis, umpisaan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Nanakbo ang ama nito at nagtago noon sa likod niya, habang sinasabing patayin nga si Amador. At sa mga ilang sandali ay mabilis na lumipad ang sibat na ginamit ni Gregorio papabalik sa kanya, na naitarak nga kanina sa isang puno. Lumaki yun at naging kulay itim at naging sadyang sandata ni Gregorio. Ngunit habang nangyayari ang pagpapalit ni Gregorio, ay panay naman ang pag-uusal noon ni Amador upang paghandaan ang pakikipagsagupaan niya kay Gregorio Baldombre. At sa mga ilang sandali nga ay nagpatuloy si Amador sa pagbigkas ng kanyang mga dasal. At sa mataimtim nitong orasyon ay nakapikit pa nga ang mata nito at mahigpit na hawak ang kanyang bakos na banal. Ngunit kahit ganon, ay nararamdaman niya ang bigat ng presensya ni Gregorio na tila sumisiksik sa hangin. Bumibigat kasi ang pakiramdam niya sa paligid. Si Gregorio naman ay tila nilamon na ng itim na usok na lumalabas mula sa sibat. Ang kanyang balat ay unti-unting nagbabago, na nagiging tekstura na parang marmol, na may bitak-bitak na pinagmumulan naman ng mga konting sinag sa kanyang buong katawan. At kasabay nito ang pagbigkas niya ng Buhay mo ang magiging handog ko sa Irahel, Amador! Salita ni Gregorio, kasabay ng pag-alingaw-ngaw ng kanyang tinig sa paligid. Sa tingin mo ba ay nakakakilabot ka na dahil sa tinangan mo na ang karunungang taglay ng Irahel? Sambit ni Amador. Sabay inilabas ni Amador ang isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa. At biglang pagbasag niya sa lupa at kumalat mula doon ang likido na laman ng bote. Nang natigilan naman noon si Gregorio, sapagkat parang alam niya ang pamaraan na gagawin ni Amador sa kilos nitong ginagawa. Ngunit bago pa makakilos itong si Gregorio, ay bumanggit si Amador ng dasal at sabi niya ng Liwanag ng walang hanggan, sa kapangyarihan ng kabanalan, nililinis namin ang katawan at kaluluwa. Pulbusin ang tanikala ng kadiliman sa pangalan ng katotohanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Azarel na anghel, at Diyos ni Moises. Ikulong at durugin ang kasamaan. Sa sangkap na ito ay magaganap. Luha ng mahal na ina na siyang nanganak, dugo ng bayani na siyang naisadlak, halaman ng araw, bughaw na aklat ng kaluluwa, langis ng apoy ng espiritu, at buhangin ng panahon. Hindi ka makakatakas. Sumon! Po! Sa uling sambit na yon ni Amador na pagkumpleto ng kanyang banal na dasal, ay siyang paghampas niya ng kanyang bakos na banal sa lupa, kung saan ang langis ay naidilig niya sa lupa sa pagbagsak ng boteng dala niya. Pagkatapos gawin yun ni Amador, ay binitawan niya ang bakos na banal, kasabay ng sa lupang iyon mismo ay may krus na umukit ng malalim, at tila ang kanyang anyo ay naglalabas ng liwanag at init, na parang isang apoy na nagsisilbing gabay sa dilim. At may guhit o umukit din na mga rehas na nakapaligid dito, na may kakaibang anyo, para yung isang mahiwagang harang na hindi kayang labagin ng sinuman, na parang nagsisilbing proteksyon at saksi sa sagradong kulungan. Habang ang mga guhit ng apoy ay umiikot sa paligid nito,
Pero hindi ito naglalayong sirain ang guhit, kundi para magbigay ng liwanag na parang nagsisilbing patnubay at patibay ng kabanalan ng nilikhang guhit sa lupa. At ang bawat igkas ng sinag nito ay nagbibigay ng misteryo, isang paalaala na ang kapangyarihan at sagrado nitong presensya ay hindi kayang baliin o labagin ng kahit na sino. Nang makita na yun ni Gregorio yung ginawa ni Amador, "Tapos ka na ngayon," wika ni Amador, at sa di malamang dahilan ay natinag ang kumpiyansa ni Gregorio sa sarili kahit na nasa katauhan na nito ang karunungan ng Irahel. "Ama! Ama! Tumakas na tayo!" sigaw nito na parang nag-aalala na. Ngunit nang ikikilos na nito ang kanyang kamay na may hawak ng sibat nito, ay hindi na siya makakilos sapagkat "Ano? Tanikala ng langit!" wika niya, dahil sa hindi yun nakikita ng normal na paningin lamang, ay nakapulupot na pala sa buong katawan ni Gregorio ang mahabang tanikala na nagliliwanag ng mga oras na yun. At ang tanikala na ito ay nanggagaling sa espiritual o dibinong lakas ng Bacchus na banal na nooy nakalapat sa gitna ng krus na nakaukit sa lupa. Ibig sabihin, mula sa krus na yun at sa nakapalibot na parang guhit reyas na palibot nito, ay hinahatak na si Gregorio ng Bacchus na banal para ipasok sa sagradong kulungan sa ginawang dasal ni Amadorino Dalagit. Paano hindi ko agad to nakita?" "Kahit ano pang gawin mo, Gregorio, ay kailanman ay hindi mo malalagpasan ang karunungan ng amang maylika," wika ni Amador habang dumadausdos na noon si Gregorio papalapit sa sagradong guhit na likha ni Amador. At kahit anong gawing pagpupumiglas noon ni Gregorio, ay hindi nga niya magawang hadlangan o mapigilan ang paghatak sa kanya ng tanikala ng langit sa loob ng bilog na may krus sa gitna, kung saan nakalapat ang Bacchus na banal. At habang nagaganap ito, ay panay pa rin ang saglitang pag-uutib ni Amador ng mga orasyon ng "Prinsipe ng apoy na walang hanggan, tapatan at durugin ang tanikala!" Biglang singit naman ni Sarim sa mga kaganapan at parang pagkontra nito sa mga orasyon upang pilit na pigtasin ang tanikalang humahatak at nagpapahirap noon kay Gregorio. Ngunit wala, hindi umuubra ang mga dasal nito, kaya naman biglang litaw ni Amador sa harap noon at suntok sa pagmumuka ni Sarim. "Hoy tanda! Matanda ka na, kaya dapat ka nang mamahinga," salita pa ni Amador kasabay ng paglapit nito sa natumbang si Sarim Baldombre, at hinayaan na niya ang kanyang Bacchus noon at ang kulungan na ginawa niya ang siyang bahalang pumaslang kay Gregorio. Dahil ngayon nga ay hawak na ni Amador ang sitwasyon. Partida, mag-amang may kakayahan ang kalaban ni Amador. "Hindi ko alam na Baldombre pala ang kinikilala naming kapatid sa matagal na panahon. Ngayon ay hindi na ako manghihinayang na patayin kayong dalawa," wika pa ni Amador. At sa mga sandaling iyon ay naipasok na ng tanikala ng langit si Gregorio sa bilog, at dito ay nasaksihan ni Sarim Baldombre ang pagsigaw ni Gregorio. Tapos ay parang may mga lumalabas na mga espiritu o mga lalang sa katawan nito, at pilit yun na kumakalas na parang gustong lumabas sa guhit na papabilog, sa guhit ng kulungan. Dito ay napaluhod na nga si Gregorio na parang dinudusa siya ng guhit na iyon. At kasabay na lang noon ang paglitaw ng librong Irahel sa tapat nito. At habang nahihirapan si Gregorio sa babalon, ay binalot yun ng makapal na usok at biglang paglitaw ng 6 na libro mula sa usok na yun.
Naghiwa-hiwalay na ulit ang libro ng Irahel at sunod nito ang parang pagkapulbos ng balat ni Gregorio na parang marmol. At dumadami pa ang mga bitak-bitak nito na nooy unti-unti nang naglalaglagan mula sa kanyang katawan. At nasa tuktok na nga nun ni Gregorio ang Inbisium, Ruminaria at ang 4 pa na libro na ang huli ay ang Luminaria. Mukhang sinadya nga ang dasal na yon ni Amador para durugin o paghiwa-hiwalayin muli ang 6 na libro ng karunungan ng Irahel. Nang walang ano-ano, ay biglang nanakbo agad si Sarim. Ngunit parang di naman ito tatakas at di naman yun pinigilan ni Amador dahil sa pasok nito sa bilog na may krus sa gitna upang samahan si Gregorio. Parang desperado na ito sa pagtulong o pagliligtas din sa kanyang anak. "Gregorio! Anak! Hindi kita iiwan!" Wika nito habang nakahawak na ito sa bakos na banal at parang pilit niya itong tinatanggal sa pagkakalapat nito sa lupa. Para bang gustong baliin nito ang banal na ritual na ginawa ni Amador dito. Ngunit wala itong magawa dahil sa parang nakadikit o parang napakabigat na ng bakos na banal na di man lang matinag yun ni Sarima sa pagkakalapat nito sa lupa na naihulma nga sa guhit na krus at mas nagiging parusa pa nga yun sa kanya dahil sa may tangan nga ito ng kaliwa ay maski siya ay dinudusa ng kulungan na iyon at ang mga kamay noon ni Sarim na nakahawak sa sintrona ay halos masunog na dahil sa parang nakahawak na noon si Sarim ng nagbabagang bakal sa ginagawa niya. Nagtutuklapan na noon ang mga palad nito dahil sa pagkasunog. Ngunit pilit niya yung pinagtitiisan para lamang hindi malupig ang kanyang anak sa ginawang selyong usal ni Amador. Hindi ako papayag na dito na magwawakas ang pinagplanuhan namin ng mahabang panahon. Wika pa nito habang pilit nitong tinatanggal ang bakos na banal upang mailabas sana ito sa bilog na may krus. Samantalang si Amador naman noon ay hindi na kumilos pa sa kinatatayuan niya sapagkat alam nitong kahit anong gawin ni Sarim Baldombre sa loob ng bilog ay wala na itong magagawa hanggat walang buhay na makukuha ang bakos na galing sa kaliwa o taliwas sa mga orasyon na ginamit niya para sa selyong iyon. Baliwala yan. Wala ka nang magagawa. Kahit tawagin mo pa ang Panginoon mo ng impyerno, ay hindi mo na yan mababali. Bulong pa noon ni Amador habang pinapanood na lamang ang mag-ama na unti-unting dinudurog o sinusunog ng selyo ng orasyon na ginawa niya hanggang sa mga ilang sandali ay halos malapnos na ang buong balat ng kamay ni Sarim Baldombre dahil sa pilit nitong paghawak sa bakos na banal ng Ama! 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 Salita naman ni Gregorio na umuusok pa noon ng bunganga dahil sa init ng bilog na selyo na kinalalagyan nila ng mga oras na yon. At sa pagkakaluhod nito ay pilit yung tumayo. Ginamit niya noong panungkod ang itim nitong sibat. Pero wala namang pag-aalinlangan noon si Amador na kahit hindi na siya kumilos ay alam niyang wala nang magagawa pa ang dalawang nasa bilog ng selyo. Pero nagulat na lamang si Amador ng sinaksak mismo ni Gregorio ang sarili nitong ama na si Sarim sa likod nito. Habang nakayuko nga, napilit na tinatanggal ang bakos. Tagos sa may bandang puso yun ni Sarim Baldombre. Kaya naman sumuka ito ng dugo kasabay ng pagkabitaw niya ng bakos. Tanong pa nito habang nakabao ng sibat ni Gregorio sa likod niya. Ngunit
Irael! Palayain mo ko sa selyong ito! Ito ang alay kong buhay! Basagin mo ang selyo sa iyong dunong at karunungan! Sa sigaw na yun ni Gregorio, biglang nabuo ulit ang 6 na libro ng Irael sa tuktok niya, kasabay ng sa bilis ng pangyayari sa pagpatak ng dugo ni Sarim sa lupa. Biglang linamon ng napakaitim na usok si Gregorio kasabay ng libro ng Irael. At nagkorte yun na parang ipo-ipo at umikot yun ng napakabilis. Sunod ng bigla ang paglalaho nito kasama ang sibat at si Gregorio sa loob ng bilog na selyo. At sa ilang segundo, naghanda agad noon si Amador sapagkat ramdam niyang nasa paligid pa rin si Gregorio. Kumilos noon ng mabilis si Amador at dali-daling pinulot ang bakos sa selyong ginawa niya sapagkat alam niyang nabali na ang selyo dahil sa dugo o buhay ng may kaliwang karunungan na pumatak sa loob ng bilog. Tinalon ni Amador ang kanyang bakos ng papadapa upang makuha niya agad ito at pagkahawak niya sa sintrona, biglang baliktad niya mula sa pagkakadapa sa lupa. Ngunit biglang lumitaw naman si Gregorio sa harapan niya na nakabuelo na ang sibat nito upang itarak kay Amador. At nang hahatakin naman ni Amador ang bakos na banal, ay nahirapan pa ito dahil sa nadaganan naman iyon ni Sarim sa pagkadapa niya sa lupa dahil sa patay na nga ito. At sa kaganapan nga, wala na, mahuhuli na si Amador. Bago pa niya magamit ang bakos na banal ay tatarak na sa dibdib nito ang sibat ni Gregorio na nooy nasa kumpletong katauhan naman na ng itinakwil na anghel. Dahil dito ay bukas matang tinanggap na lang ni Amador na kamatayan na niya ng oras na yon. At sa pagitan ng segundo, hindi umabot kay Amador ang tulis ng sibat ni Gregorio. Bagkus ay umatras si Gregorio dahil sa may parang bagay na tatama sa kanya, at yun ay isang espada na lumipad na lang mula sa kung saan. Agad naman sinalag iyon ni Gregorio ng kanyang sibat sa pamamagitan ng paghampas niya dito. Ngunit imbis na manalsik naman ang espada ay lumipad yon na parang papabalik sa kung saan ito nang galing. At kasabay naman nun ng Ako ang harapin mo, Tiyo. Wika ng isang may baluting nagliliwanag na nilalang sabay salo niya sa espada na gawa sa pagil ng kidlat. At alam na natin ito, mga kabagis. Dumating nga si Kael sa labanan sa Bacolod. Ginamit nito ang kakayahan ng maestro na paglalakbay. Sa paglapit ni Kael sa kanyang ama ay sabay alalay na nito sa kanyang pagtayo at salita niya ng, "Ama, ayos ka lang?" Tanong ni Kael. Oo anak, salamat at dumating ka," tugon ni Amador sa anak niyang si Mikael. "Mula dito ay kukunin ko na ang labanang ito, ama," wika ni Kael sa kalmado nitong boses na parabang mas naging kalmado at sigurado na rin ito sa kanyang mga kilos. Yung tipong parang nagmature na si Kael sa maiksing panahon lamang, o di kaya naman ay dahil ito sa karunungang hatid ng puting libro. "Mag-iingat ka lang, anak. Ngayon ko lang nalaban na isang baldombre pala ang hinayupak na yan. Delikado siyang kalaban dahil nasa rurok na ng impyerno ang kanyang kasamaan. Tignan mo, maski ang ama niya ay isinakripisyo niya para lamang sa kaligtasan niya." Wika pa ni Amador. Yan pala si Sarim Baldombre. Kung ganon, sige ama, gagawin ko ang lahat
para magkaroon ng hustisya ang lahat ng napahamak dahil lang sa ganid at kahayupan ng lalaking ito. Tugon ni Kael kasabay ng unang hakbang nito upang harapin nga si Gregorio. Kael, mahal kong pamangkin, nagkita na tayong muli. Tawa at sabi pa ni Gregorio habang tinitignan si Kael na papalapit sa kanya. Nang nagsimulang mag-orasyon naman si Gregorio na galing sa karunungan ng Irahel. Sa pagtarak niya ng sibat nitong itim sa lupa, sa ngalan ng kadiliman at ng dugong ibinuwis, tumugon kayo sa aking tawag, mga nilalang ng gabi, mga nilalang ng gutom, sa ilalim ng buwan. Lumapit kayo sa inyong hari. Ad nocte, Inferno Bucubus, Surhete, aswang na mga tagapaglingkod. Sa lupain ito, gawin ninyong tirahan ng bangungot at lagim. Sumunod kayo sa akin, Gregorios Baldombre, tagapagmana ng kapangyarihan ng Irahel. Veneti, aswangs, adulum, miyum, det, itpugna, hak! Biglang sumabog ang isang napakaitim na usok mula sa lupa at mula rito ay unti-unting nagsilabasan ang mga aswang. Ang ilan ay may anyong tao na may matatalim na kuko at mga pakpak, habang ang iba'y tila halimaw na nag-aapoy ang mga mata. Ang kanilang mga alingaw ng ungol at tawa ay nagbigay ng takot sa kapaligiran. At muli pang bumigkas noon si Gregorio habang itinuturo si Kaela gamit ang kanyang sibat. Lumapit kayo mga anak ng dilim at durugin ang sino mga hadlang sa aking layunin. Sa ngalan ng Irahel, kayo'y aking inuutusan. Bigkas ni Gregorio. Alright, yun mga kabagis ko. Woo! Patindi ng patindi ang laban neto sa Ark ng Bacolod. Woo! Ang galing. Naka-upload din. Salamat. So, ayun nga. Nawala tayo ng ilang araw dahil sa personal na pamumuhay din o problema namin. Well, part naman talaga ng realidad ng buhay yon. Actually, nangangati pa rin ang father ko. Hindi kasi masigurado ng doktor kung yung liver o atay yung may depresya. Pero hopefully, sa susunod na laboratory niya, maresitahan na siya nung makakagamot talaga sa kanya. Alam nyo yung kati kasi ng father ko sa katawan? Wala sa ibabaw ng balat, nasa loob. Kaya ang hirap gamutin. Pag ganun daw, sabi ng doktor, sa mga laman loob mo din yung may depresya. So ayun, share ko lang naman ng konti para sa mga nangyayari. Kaya di tayo nakapag-upload ng ilang araw. Pero tuloy pa rin ang kwento syempre. Siguro by next episode na rin tayo mag-shoutout mga kabagis ko. Dahil hindi pa ako nakapaglista sa dami ng iniisip. So iiwan ko muna ang part 30 sa inyo. Ang lupet. Salamat sa suportang tunay.